one is, alam po ba ninyo na nagpapaaral din sa SSS? Kaya lang siyempre yung EDUC loan po namin is only for the degree courses and VOCTEC courses. Meaning, para po ito sa undergraduate courses, ibig sabihin hindi siya pwede sa masteral, doctorate, no? Hindi rin siya pwede sa law, ayan, sa Juris Doctor, hindi po siya pwede. And lalong hindi po siya pwede sa preschool to senior high. Okay? So, 4-year or 5-year degree courses lamang po. Maximum of 20,000 per sem. So, ibig sabihin, per semester po yan. So, mamaya makikita natin no, kung magkano po yung maximum na pwede natin ibigay dyan. Kasi, hindi siya yung tulad ng loan natin na kailangan magbayad ka na agad. No? So, para po siyang study now, pay later. Kapag po naka-graduate na yung inyong pinag-aaral, saka po namin kayo sisingilin. And then for the VOCTEC courses naman, maximum of 10,000 per semester, trimester, quarter term, or full amount of tuition. Ayan. So, maximum of 10,000 naman daw po para po sa ating VOCTEC courses na 2 to 3 years po yun, diba? Yung course natin. So, sino-sino naman yung covered beneficiaries? Ibig sabihin, sino po yung mga pwede natin pag-aralin under dito sa ating educational loan? So, ikaw mismo as a member, sabihin natin, Bachelor in Office Admin ako, ma'am, pero ngayon parang gusto ko Bachelor in Business Management naman. So, bachelor pa rin naman, hindi naman masteral, hindi naman doctorate, pwede. Okay? Or, sabi siguro ng lalaki nating member, naku ma'am, nagka-junior na kasi kami agad ni Mrs. Pero legal spouse ko siya, pinakasalan ko po siya. So, pwede po ba siya? Yes. Basta po, legal spouse of a member borrower. The next is child of a member borrower, legitimate, legitimated, legally adopted, or illegitimate po. Ma'am, paano naman kami na mga single blessedness, no? Puro ka may asawa, may anak, no? So kapag naman po single blessedness po tayo, ikaw mismo as a member or sibling po ninyo, even half brother or half sister will do if civil status is single. So, what are the qualifying conditions? So, first-time borrower. So, may term tayo, first time saka subsequent. Kasi as mentioned ko kanina, hindi namin kayo agad sisingilin So, meron tayong dapat nagsasubsequent application pa rin tayo. So, pag first time pa lamang po, below 60 years old. Okay? So, below 60 years old and actual monthly basic salary or income is 25,000 or below. Kasi sabi nga natin dito, tulungan natin no, yung ating mga miyembro na low income earners po talaga na kumbaga kaya siguro hindi sila makapagpaaral no, ng kanilang anak, hindi sila makapagpatuloy ng pag-aaral kasi kulang nga po yung kanilang kinikita. Okay? And with at least 36 posted monthly contributions, lagi natin tatandaan to kapag loan, no, yung number na 36 po. And kailangan din currently and actively paying member. Okay? And syempre, up to date in payment of all other member loan amortization. Ibig sabihin, kahit na may salary loan ka pa, calamity, even housing loan, kung meron pa po kayo nun, basta po make sure lang na updated, hindi kayo delinquent. Tuloy-tuloy yung pagbabayad nyo rin sa other member loan po natin, yung loan amortization nyo doon, pwede po kayo dito sa ating educational loan. Ngayon, after po ng first SEM, ayan, after po nung SEM no na kumbaga na-approve na po kayo no, magsa-subsequent application na po kayo. So dito sa subsequent application, dapat patunayan niyo naman sa amin din 'no, mamaya papakita ko rin yung documents natin 'no. Patunayan niyo rin sa amin na nagpatuloy din kayo sa pag-aaral or yung pinag-aaral niyo nag-aaral pa rin. So kailangan lamang dahil napatunayan niyo na yung mga qualifying conditions sa initial 'no, so for the subsequent naman, kailangan lang namin makita na currently paying member ka pa rin. So with 6 months posted monthly contributions within the last 12 months prior to the month of filing, and updated pa rin kayo in payment of all other member loans amortization. Meaning, kapag may overdue, not entitled. Okay? Mapa-initial or subsequent application man po yan. Pag may overdue account, hindi po pwede. So make sure po na currently paying member pa rin po kayo, actively paying pa rin kayo dun sa mga iba pa po ninyong monthly amortizations.
Then, what are the documentary requirements naman? So, for the first-time borrower, valid ID cards, document, accomplish, EALP application form kasi as mentioned, ito na lang no, yung loan natin na over-the-counter po siya. So, kailangan po ng form. Although, yung form po kasi natin is available naman din po sa ating website. So, you may print din po yun, download nyo po yun. And then, para pagdating nyo po sa branch, kung saan po yung servicing branch na pinakamalapit po sa inyo, ipapasa nyo na lang yung form. And then current schools assessment or billing statement, proof of monthly salary kasi kailangan 25,000 or below po, no? At kaano-ano nyo po ba yung pinag-aaral po ninyo? So, sa subsequent naman po, kunwari nakahiram na kayo, no? So, sa susunod po na mag-a-apply po kayo, hindi na namin kailangang hingin itong dalawang 'to kasi napatunayan niyo na sa initial application po ninyo. Pero bakit ma'am kailangan pa rin 'to? Ito kadalasan yung tanong sa branch, no? Kasi for us to prove na nag-aaral pa rin kayo. So, yun po yung binabanggit ko kanina ha, kasi subsequent na 'to, eh. So, dapat po kung kailan kayo nag-ano, nag-subsequent application sa'min dapat po ano po siya ha, sa month din na yun. Ayan, dapat po yun yung makikita namin sa assessment or billing statement. Then eligible courses and schools po natin. So undergraduate courses offered by universities and colleges recognized po by the CHED, TESDA, CAAP, or institution duly recognized by the government of the Philippines. So kanina sabi ko degree courses and VOCTEC courses po yung pupwede. So magkano naman po yung pwedeng ma-loan? So for a 4-year degree program, maximum of, kasi 'di ba sinabi ko kanina 20,000 ang maximum natin per sem, 'di ba? So kung 4-year degree program po yan, maximum of 160,000 full allocation if in case na mula first year to 4th year yung pinag-aral nyo. So kunyari sabihin natin third year, first sem ko na po siya, third year, first sem na po kasi natapos naman na niya yung second year, second sem, up to second year, second sem. So, kung ano na lang po yung mga months, no, yung mga sem na kailangan bayaran mula third year, first sem, up to fourth year, second sem, yun na lang po i-allocate sa kanya. Okay? Pero ang maximum is 160,000. For a 5-year degree program naman po, maximum of 200,000 full allocation. Well, sa VOCTEC courses natin, for a semestral program, maximum of 40,000 full allocation. For trimester naman po, 60,000 full allocation. So, repayment terms. Kapag tayo po ay nag-fill out no, nung ating form for the EALP, may tanong kasi doon kung ilang years niyo po ba kayang bayaran to kapag po kayo ay nasa repayment na. No? So, kapag po kasi degree courses po tayo, up to 5 years, no, yung maximum payment term natin. For VOCTEC naman na course, up to 3 years ang pwede niyong pagpilian. Pero kapag doon na tayo sa time no, na kailangan na natin magbayad, it's either yun ba, titignan natin no, kung ano yung shorter, yung preferred term po ba na pinili nyo, o magkano po ba yung nai-loan po ninyo? Kasi meron tayong mga members, nagkakamali talaga sila ng pinag-aaral, no? Yung napili nilang pag-aralin, isang sem lang tapos na, hindi na siya nag-aral muli o kaya nag-shift na siya ng course, so hindi na puwede, 'di ba? So maaaring 20,000 or below lang, samantalang dapat nga po, 4-year or 5-year course siya. So 20,000 or below, 1 year lang instead na 5 years 'no, yung term niya. So 1 year lang. Kapag up to 40,000, 2 years, up to 60,000, 3 years, up to 80,000, 4 years, more than 80,000 kasi up to 160 or 200,000 po, 'di ba? 5 years ang maximum term of payment po natin. Pero sabihin natin ang na-loan niya ma'am up to mga 60,000 more or less 60,000 po. So 3 years yung term ng pagbabayad po niya. Pero si member, sabi niya kasi makakalimutin ako ma'am, lalo na pag bayaran ganyan. So puwede po ba na agapan ko 'no, medyo mas lakihan ko. So same with salary and calamity po. This is under the diminishing principal balance naman po. So kung gusto nating mabayaran niya ng 2 years lang o 1 year lang, puwede. Huwag lang po na good for 3 years tapos babayaran mo ng 4 year, 5 years, naku magpe-penalize na po kayo. Okay? Then for the application process, first, submission of accomplished EALP forms. Accomplished na, ibig sabihin
Hopefully nakapag-download po kayo sa aming my.sss account po 'no, para po, pagdating niyo dun, accomplished na po siya. And supporting documents to the nearest SSS office. So pinakita ko rin kanina 'no, ano po ba yung mga proof natin, sino po ba yung pag-aaralin natin 'no. And then issuance of a disclosure statement and acknowledgement stub to the member borrower after the evaluation of application form. So may issue po sa inyong disclosure statement. And then, actually 'pag ganyan alam ko pinapabalik din po 'no, kasi siyempre iche-check din po 'yan and aayusin 'no, yung tseke po natin. Once po na naka-receive tayo ng text or email na ready na for pick up yung tseke, kung saan po kayo nag-apply ng educational loan po ninyo, kung saang branch po, dun po kayo babalik to pick up. And ito po ay i-re-release po sa inyo yung tseke na 'to by the, member service section po 'no ng branch po natin. Pero ang nakapangalan po sa tseke ay hindi po si member, hindi po si beneficiary 'no, yun po ay ipapangalan namin sa school. So dadaan lang po ito sa inyong mga kamay, ipapasa niyo agad sa school, ayan. Siyempre naninigurado sa SSS talaga po ba na para sa pag-aaral 'yan.